tayong magpupursumige, kumapit sa kanyang mga banal na salita. Dahil anytime, mga kapatid, hindi po natin nalalaman kung kailan ito mangyayari. Now we are coming back now to Elijah, mga kapatid. Elijah is one of the prophet of God. God used him in mighty ways. Now, when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, foreseeing that Elijah's days were numbered, and God ordered Elijah to call Elisha for him to be a prophet next to him. God will never take his servant out of the scene without a true witness. He always has a true witness somewhere. Gaya ng pagkuha ng Diyos sa ating kapatid na ng propeta na si Elijah, he always left a true witness. This is Elisha. Sa bawat kapanahunan, mga kapatid, God is always using a true witness. In Ephesus, he used St. Paul. In Smyrna, Irenaeus. God is using true witness. This is his pattern. At sa huling panahon, ang ating kapatid na si Brother Burnham. Ngayon, wala na ang ating kapatid. Natulog na. There is somewhere that there is a truth. And that is the true church of God. Sabi ng ating kapatid, kaya ipinakita ng Diyos yung peking dollar sa panahon natin ngayon, na this is a proof na merong totoong dolyar. Merong unbeliever, there is a proof na there is a true believer. Nagmanifest ang mga hypocrites to show us that there is a genuine true believer of God. At ako'y naniniwala, mga kapatid, ay nandirito ito sa mga panahon na ito. Ngayon, ating mga kapatid, ating ngayon tutunghayan, mga kapatid, ang pagtawag kay Elisha. Ating pumbuksan ang 1 King 19:19. 19 to 21. Dito natin makikita kung paano siya tinawag ng Diyos. First King, mga kapatid, 19 to 21. Dito inutusan na ng Diyos si Elijah, galing siya dun sa kuweba. Sabi niya sa 15 to 16, kung ating babalikan, pahiran mo ng langis si Hazael upang maging hari ng Syria. Ito na yung utos kay Elijah. At si Jehu na anak ni Nimsi, na iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Zapat sa Abel Mehula ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. Titingnan natin itong 19 kung paano ginawa ni Elijah ang pagtawag kay Elisha. Sabi niya sa 19, sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Zapat na nag-aararo, na may 12 parehang baka sa unahan niya. At siya ay kasabay ng 12 at dinatnan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya. Ang balabal niya, mga kapatid. Parang ganito yung mga kapatid. Naglalakad siya at nang nasumpungan si Elisha, parang hinagis niya lang yung balabal sa kanya. Pansinin niyo, mga kapatid, hindi niya inordain si Elisha. Ino-ordain kita bilang kapalit ko. Hindi niya ginawa yon, kundi inihagis niya lang yung balabal. Yun ang nakasaad dito.
At kanyang iniwan ang mga baka. Tingnan nyo mga kapatid, walang sinabi si Elijah. Bagkus hinagis niya lang yung balabal. At kanyang iniwan niya kagad yung baka na kanyang inaararo. Sabi, itutuloy po natin sa 19, at kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias. At sinabi, isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina. At susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? See? Pinili na ng Diyos si Elisha mula pa nang sa kanyang kaisipan, natatanggap siya. At dito natin makikita na pagkatanggap niya ng balabal ni Elijah, sinundan niya kagad si Elisha. Ni Elijah. At sinabi niya, isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo muna ang aking ama at ina bago ako susunod sa iyo. See? Dito natin marereflect yung ating sarili nung tayo tinawag ng Panginoong Hesus. Gaya nung sinasabi sa bagong tipan na, Panginoon, hayaan mo munang ilibing ko ang aking ama. Ngunit anong sabi ng Panginoong Hesus? Hayaan mong ilibing ng patay ang kapwa nila patay. Dito natin makikita na kung susunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo. Dahil ito'y walang atrasan. You see? Si Elisha, pinipilit niya pa siyang bumalik. Pero ang sabi ni Elijah kay Elisha, bumalik ka. Bakit, ano bang ginawa ko sa'yo? You see? At siya'y bumalik na mula sa pagsunod sa kanya. Bumalik siya mula sa pagsunod kay Elisha. May kung anong umusbong doon sa puso ni Elisha kung bakit siya napasunod. At kinuha ang parehang mga baka at pinatay ang mga iyon at inilaga ang laman ng mga iyon sa pamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka at ibinigay sa bayan at kanilang kinain na magkagayoy tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Gaya din naman natin mga kapatid, hindi makakahadlang ang lahat ng kayamanan sa pagsunod natin sa Panginoon. Si Elisha, ang ginawa niya dun sa mga baka, kinatay niya yung mga baka. 12 pares ng baka. At yung mga kasangkapan ng mga bakang yun, ginawa niyang pangluto para ibigay sa mga tao. Dito po natin makikita na, but God does the calling. God does the choosing. God does the electing. God does the setting in order. God has sent in the church some apostle, some prophet, some teachers, some evangelists, and some pastors. God does that Himself. God, in His infinite grace, and by His election, and His foreknowledge, sets these things in order. For Him being infinite, know the end from the beginning, and He makes everything comes to His praises. All things will have to work together. Everything will have to shape right up to its place. It may be scattered from side to side, saan man sila nagsipagkalat, but it will move right into its right place when God speaks the word. He knew the end from the beginning. He knew who He was going to choose. He knew Elisha would take Elijah's place before the foundation of the world. Everything has to work just exactly right, mga kapatid. Sa kaisipan ng ating Diyos, nakita niya na tayo na uupo tayo sa mga lugar na yan.
Marahil ang iba sa atin dumanas ng mabibigat na pagsubok. Marahil ang iba sa atin ay hindi natupad ang kanilang mga pangarap. Pero niloob ng Diyos ang mga bagay na ito for you to be here. At napakalaking pribilehyo ang makilala ko at makita ko ang mga pinili. Sapagkat sa dati kong kalagayan na talagang hindi mo maisip kung paano ako pinili ng Panginoon, bagkos nakatayo ako dito sa harap ninyo na handang magpasakop sa Panginoon. And the thing is, God is the one who calls you. God is the one who chose you. Maraming anak ng mga propeta ang capable sa maging kahalili ni Prophet Elijah sa panahon na yon. Pero he chose na pinili ng Diyos yung magsasaka dahil alam niya hindi ito hiwalay sa salita ng Diyos. At patuloy at sa kanyang kaisipan, siya ang magiging kahalili ni Elijah. Now this robe na inihagis ni Elijah kay Elisha, hindi ito marahil magkasya kay Elisha. Marahil medyo malaki yung robe, patpatin si Elisha. Pero God usually puts us in the shop and trim us up. Now, he didn't alter his robe to fit Elisha. He altered Elisha to fit the robe. And that's what he does today. He altered us to fit the robe, not the robe to fit us. Hindi natin pwedeng gupitin yung robe na yon para magkasya lang sa atin. Sometimes we want to make the robe to fit us. Sometimes. But we cannot do that. Hindi natin pwedeng gawin yun. You've got to let be altered yourself for the robe. It's God's robe. And He made it perfect. And He got to bring us into the realm to make the robe to fit us. So we can't be perfect ourselves. We know we can't. Alam natin hindi natin kaya. There's no way for us to be. And yet, He said for us to be. Sinabi ng Diyos na. But what He did, He made appropriation for us. The Lord Jesus Christ and His righteousness. That's where the perfection comes. Of ignoring our own holiness. Of which we have none. Wala tayong sariling kabanalan. And our own thoughts, which ought not to be. But we rest solemnly upon the finished work of the Lord Jesus Christ. Dito maraming naliligaw mga kapatid sa pag-interpret dito sa robe na to. Minsan narinig ko yung isa nating kapatid na ipinasa na sa akin yung robe ni brother ganito. Huwag tayong magkakamali mga kapatid. Kaya tayo nandito is to alter us to the robe, to the righteousness of our Lord Jesus Christ. Not one's robe, because we don't have other robe. At through all the years, God had molded the man's character into the place to wear after he was called, that he would fit into the robe and be the servant of God. Marahil sa panahon na ito, sa mga oras na ito, maramit pa tayong hindi nauunawaan sa mga salita ng Diyos. Subalit God will train us to fit us to that robe.
to the righteousness of God, which is the Lord Jesus Christ. Now, titingnan po natin yung tatlong nilakbayan ni Elijah at ni Elisha. Kung ako po yung sulat, mga kapatid. Now, ito yung mga lugar na makasaysayan sa bansang Israel na nilakbayan nilang dalawa. Uumpisan po natin sa Gilgal. Ano po ba ang makikita natin sa Gilgal? Buksan po natin ang Joshua 4:9. For 9 to 10. Sabi niya, at si Joshua ay nagpabunton na 12 bato sa gitna ng Jordan, sa dakong tinatayuan ng mga saserdote, nagdadala ng kaban ng tipan, at doon hanggang sa araw na ito. Sapagkat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan hanggang sa natapos ang bawat iniutos ng Panginoon kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa buong inutos ni Moises kay Josue, at ang bayan ay nagmadali sa pagtawid. Ito po yung lugar na tumawid ang bansang Israel sa Ilog Jordan. Na ang utos kay Josue na kumuha ng mga bato doon sa gitna nung ilog, kasi nandoon yung kaban ng tipan sa gitna, kasi hinawi ng Diyos yung tubig. Ngayon, yung mga batong makukuha sabi ng Panginoon, pumili ka ng 12 lalaki sa bawat lipi at kumuha ng bato doon sa gitna ng Jordan. At ilalagay nila ito kung saan sila maghihimpil sa gabing yon. At itong bato, hindi ito pangkaraniwang bato na napakaliit. Kung papansinin po ninyo dito sa kwento, pinapasan niya yung mga bato. Upang maging palatandaan kung saan man sila hihimpil, ilalagay nila doon. At ang layunin dito ng Diyos upang maging palatandaan para sa next generation. Kung sakaling magtanong sila kung anong ibig sabihin ng mga batong ito, ito'y palatandaan na tumawid sila sa Jordan. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, na bakit sa gitna pa pinakuha ng Diyos yung mga bato? Hindi na lang sa mga gilid ng ilog? Dahil para ito maging ebidensya na sila talaga'y tumawid sa Jordan. Na kahit na suruin ng mga magagaling na siyentipiko kung saan nanggaling yung mga bato na yon hanggang sa ngayon, malalaman nila ito na nagmula sa gitna ng Jordan. Sabi sa Joshua 5:2, nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon kay Joshua, ay gumawa ka ng mga sundang na pingki ang bato, at tuliin mo uli ikalawa ang mga anak ni Israel. At gumawa si Josue ng mga sundang na pingki ang bato, at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na tinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto na mga lalaki,
Lahat ng lalaking pandigma ay namatay sa ilang sa daan, pagkatapos na sila'y makalabas mula sa Ehipto. Sapagkat ang buong bayan ay lumabas ay mga tuli. Ang lumabas dun sa Ehipto ay mga tuli. Ngunit ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sa daan ay pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuli. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad ng 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa makatuwid bagay, ang mga lalaking pagdigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol, sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon, na siyang sinumpaan ng Panginoon, na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kabilang mga magulang na ibinigay sa atin, na lupain binubukalan ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak na kanyang ibinangong kahalili nila ay pinagtuli ni Josue sapagkat mga hindi tuli, sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. At nangyari ng kanilang matuli ang buong bansa, circumcision, na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sila'y magsigaling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay inalis ko sa iyo ang pagdudusta ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. So, ang ibig sabihin ng pala ng Gilgal, separation. The first stage na dito, the first station to separate. Separate yourself for the unbelief. Para ka makasunod ka dito sa stages. Separate yourself sa mga hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Ngayon papansinin po natin, sinasabi ni Elijah, stay here. Please. Marahil ang daan ay mahaba, marahil ang daan ay hindi mo kaya. Marahil ang daan ay baku-bako. Sa ating pagtawag, maraming mga discouragement ang dumadating sa ating buhay. Ang ating pamilya, kuminsan ang ating mga mahal sa buhay ay nagiging hadlang. Ang pangungusap ni Elijah, stay here, hindi mo talaga kaya. Pero tingnan nyo ang sinabi ni Elisha. As the Lord liveth, and as your soul liveth, I will never leave you. Ito yung mga katagang na merong desire na sumunod talaga sa Panginoon. Na hindi makakahadlang ang mga vision natin sa pagsunod sa Panginoon. Hanggang buhay si Elijah, susunod ako sa iyo. So they went down to Bethel. Kasi sabi ng Panginoon ni Elijah sa kanya, stay here please, for the Lord send me unto Bethel. Dinadala na si Elijah sa mataas na kalagayan. Sa Bethel. Ano po ba ang merong sa Bethel? Dito po, ang ibig sabihin ng Bethel ay House of God. Makikita po natin ito sa Genesis 28:17. At siya ay natakot at kanya sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito hindi ba kundi buhay na Diyos, at ito ang pintuan ng langit.
At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na alaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalang niya sa dakong yaon ay Bethel. Datapwat, ang pangalan ng bayan nung una ay Luz. So ang meaning pala ng Bethel ay house of God. Are we have desire to go to the house of God? Kung hindi, stay here sa Gilgal. Hindi tayo naparito dito para matulog lang, kundi para makinig ng salita ng Diyos. Kung hindi natin ito kaya, stay here. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Pero, anong sagot ni Elisha? As the Lord liveth, I will never leave you. See, nakita natin yung deeply desire na talagang sumunod sa ating Panginoong Yesus. Na walang nakakahadlang, kahit na yung mga anak ng propeta, sabi niya, alam mo bang kukunin ng yung Panginoon sa araw na ito? Oh, alam ko, kaya kumaya pa kayo. You see? At naparoon sila sa Bethel. Marahil yung pagpunta nila sa Bethel, marahil nadapa-dapa si Elisha. Subalit hindi yun nakahadlang. Dali-dali siya tumayo at sumunod agad. Ngayon titingnan naman po natin yung sunod na station sa Jericho. Sabi sa 2:3, sa 2:4, then Elijah said to him, Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho. But he said, as the Lord liveth, and as your soul liveth, I will not leave you. So ano po ba ang meron dun sa Jericho? You see, kung ating papansinin mga kapatid, Elijah tried to turn back Elisha. Bumalik ka na. Ating puntunghayan kung ano po yung nangyari sa Jericho. Ito yung mga lugar na mahalaga sa kasaysayan ng Israel. Dito po nangyari na nakita ni Joshua yung nakatayong lalaki. Bago sumugod sa kanila yung sumugod sila sa Jericho. Sabi sa Joshua 5:14 at 13, at nangyari nang si Josue ay malapit sa Jericho, na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin, at narito, nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot. Ngayon, sino tong lalaki na to na merong withdraw yung espada? At sinabi ni Jose, at naparoon sa kanya, at sinabi sa kanya, ikaw boy sa amin o sa aming mga kaaway? Alam natin ang paggamit ng Diyos kay Joshua ay mightily. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, walang sino mang nabuhay sa mundo na general na katulad ng kay Joshua. Pero anong sabi ng lalaki? Hindi ako naparito parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. At nagsabi sa kanya, anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. Sa palagay niyo, sino yon? Ang utos kay Joshua, tignan po natin kung ano talaga pong nangyari sa Jericho.
Tandaan po natin, binigyan ng instruction si Joshua. Tandaan po natin, si Joshua lang po ang binigyan ng instruction, hindi ang buong bayan. Ang sabi niya, kung susugudin niyo yung Jericho, iikot kayo sa paligid ng Jericho isang beses sa isang araw. Gagawin niyo ito sa 6 na araw. At pagdating sa ikaputong araw, 7 times yung iikutin yung lungsod. Ngayon, ano ang point ko dito? Jericho is a walk by faith. Kaya nyo bang lumakad sa Panginoon na may pananampalataya? Kung ako yung susunod kay Joshua nung mga panahon na yon, paano mo pa kaya pababagsakin yung pader? Iikot ka lang doon sa doon sa paligid ng Jericho? Siguro mukha yatang imposibleng mangyari to Dahil iikot ka lang, hindi ka naman susugod. Pero nakita natin doon yung pagsunod ng mga bansang Israel. Sabi pa nga, huwag kayong sisigaw, huwag kayong mag-iingay habang kayo umiikot. Napakahirap kaya nun. Pero nakita natin yung pagsunod nila doon sa sinabi ni Joshua kasi siya lang ang inutusan Ngayon, kung hindi po natin kayang sumunod ng may pananampalataya, stay here in Bethel. Huwag na tayo magpakapagod. Subalit, anong sagot ni Elisha? As the Lord liveth, and your soul liveth, I will never leave you. See? Yung paninindigan niya sa pagsunod. Amen. Kay Elijah. Amen. Praise God. Now, we are now here in the final station. Yung Jordan. And he said, thou hast asked a hard thing, nevertheless. As he said, thou hast asked a hard thing. Mahirap yung hinihiling mo kasi hinihiling na ni Elisha yung double portion. Amen. Kasi pagdating nila sa Jordan, 'di ba pinulupot ni Elijah yung kanyang balabal at hinampas yung tubig at nahawi yung tubig, 'di ba? At dumaan sila sa ilog ng Jordan sa tuyong lupa. Ganon kumilos ang Panginoon. He's acting in a supernatural way. Gaya ng mga ipatutuo ng ating mga kapatid kanina, walang connection sa internet. Pero meron silang internet Sino ang kumilos doon? Kundi ang Diyos. Now, this is the final stage of Jordan. Sabi nga ni Elijah, kung hindi mo kaya, stay here. Sabi niya doon sa sa Jericho. Pero dahil sa pagpupumilit na makasunod ni Elisha, nakasunod siya sa Jordan. Alam natin na mahirap ang double portion. Pero titignan natin kung paano naibigay kay Elisha yung double portion. Ngayon, ito yung condition. If thou see me, when I take in from thee, it shall be so unto thee. But if not, it shall not be so. Sabi ng ating kapatid, you must be focused on the promise of God. Amen. You have to singleness of eyes, singleness of heart, singleness of ears. You have to focus on the promise of God. Kaya hindi nahirapan si Elisha na siguro sa mga oras na yun, kahit saan pumunta si Elijah, nakatitig lang siya.
Hindi siya lumilingon sa kaliwa o sa kanan, kundi nakatitig lang siya. Gaya din naman natin ngayon, inaasam natin ang pag-agaw. Kailangan nating tumingin lang sa salita ng Diyos. Amen. Focus on it. Lahat ng promise ay ibinigay na sa atin. Ngayon, titingnan lang natin kung paano ito i-claim. Amen. Nais kong ipatotoo mga kapatid yung nangyari sa akin kasi nagagalak lang ako dahil nagkaroon kasi ako ng ingrown sa paa. At ito'y napakasakit mga kapatid. Salamat nga sa kapatid natin si Brother Alex na talagang binubunot namin yung ingrown. Hindi namin mabunot yung kukunan dun sa ilalim. Nung kinaumagahan, nawala yung sakit. Pero nandoon pa rin yung sakit. Hindi nawala kasi may naiwan na kuko na hindi namin nakuha. Alam niyo mga kapatid, nung nire-review ko tong mensahe na to, the second-handed drum na binagi ng ating kapatid, I must focus on the promise. Ang sabi ng Panginoon, pagagalingin niya yung sakit na ingrown. Ang unang aking naramdaman ay masakit. Talagang masakit. Pero hindi pumapasok sa akin yung sakit. Panginoon, dinadalahin ko sa Panginoon, pawalain po ninyo ito. Dahil pinangako niyo sa akin na kayo ang Diyos na nagpapagaling. I must focus on the promise of God. Biro niyo mga kapatid, mismong araw na yun nawala. Hindi ko na siya nararamdaman. Stay on the promise of God. Stay tuned to the Word of God. Lalo na yung mga pag-aaralan natin ngayon mga kapatid. Kailangan na natin itong tutukan ng husto. Stay focused. Ano man ang sabihin ng ating kapwa, huwag natin itong pansinin. Kung titingin ka sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, mahuhulog ka talaga. Hindi mo talaga kakayanin. Pero when you look at to the promise of God, to the Word of God, you will make it mga kapatid. And we will make it mga kapatid. Amen. Gaya ng ating napag-aaralan, napakahalaga yung mapag-aaralan natin yung ibinahagi ng ating kapatid. We must focus on that. Sapagkat yung hinihintay nating pag-agaw, kasi pag tunog ng kahuli-huling trumpeta, pag ito hindi nating narinig, hindi tayo makakasama sa pag-agaw. At ating tatandaan yung pagkarinig, pagkaunawa. Kailangan natin itong maunawaan kung paano iniresurrect ang ating Panginoong Jesus. Amen. We must stay focused. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa Philippians 3:12, sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko po inaring inabot. Hindi natin lahat inaring inabot na. Datapwat, isang bagay ang aking ginagawa, na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Sapagkat, marami ang mga nagsilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo na ngayon sinasabi ko sa inyo nang may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, ang kanilang sariling mga tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. See? Kailangan hindi po tayo dapat mag-stop. Dahil ang kapahayagan nito ay patuloy na lumalago at lumalago, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na
Ito na yung final stand ko. Hindi maaari yun, mga kapatid. Naalala ko yung isa nating kapatid at ating pinapanalangin na naway makita pa niya uli. Yung nailipat sa kanyang balabal. Sabi niya pa doon, Brad, wala naman na nag-grip sa akin eh. Yun ang pinakadelikado, yung wala nang mag-grip. Either umalis na yung nag-grip o wala talaga yung nag-grip. Kailangan natin hindi manatili sa mga kapahayagan na pinapahayag sa ating sapagkat patuloy itong tumataas. Sa paglakad ng bansang Israel sa wilderness, every time na humihinto sila at hindi na nila pinapayagan na makaangat kapag umalis na yung pillar of fire, sila yung nangamamatay. Tandaan po natin, yung sarili nating lakas ay hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Yung nangamatay sa ilang, they are man of war. Marunong dumepensa, marunong umepensa. Doon tayo pinag-iingat ng Panginoon. At pasasaan pa mga kapatid ay makakamtan natin ang ating inaasam na pag-agaw. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. At sa panghuli pong mga kapatid, basahin po na, meron po akong ibabahagi yung, kasi nabasa ko po siya sa Church Ages. Meron pong pamagat ito na never give up. Sabi niya, before Lincoln Road to the White House, he's failed in business in 1831. Defeated for legislature in 1832. Second failure in business in 1833. Suffered nervous breakdown in 1836. Defeated for speaker in 1838. Defeated for elector in 1840. Defeated for Congress in 1843. Defeated for Congress in 1848. Defeated for Senate in 1855. Defeated for Vice President in 1856. Defeated for Senate in 1858. But finally elected as President in 1860. Pasasaan pa mga kapatid na gaano man kahabang ating nilalakbay sa mga oras na ito, gaano man kahirap ang ating dinadanas sa mga oras na ito, if we are the chosen of God, God will give you grace to overcome that. At dito lang po tayo dinala ng Panginoon sa araw na ito. At pagpasensya na po ninyo kung paano ko po siya na-deliver. Subalit patuloy po akong alam ko po na ang Diyos ang kikilos sa inyong buhay. Ang pinaka-point lang po ng mensahe nito, never give up. God has a purpose for you to be there. Iba't ibang lugar ang ating pinanggalingan, hindi man natin kakilalang isa't isa, pero God put you here for a purpose. Amen. At tayo po tumayo mga kapatid, tayo manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po akong papasalamat po, Ama, sa inyong banal na harapan na kayo po ang siyang patuloy na nagbigay ng mensaheng ito. Patuloy ko pong idinadalangin, O Ama, na hindi po sa pagdi-deliver ko, Panginoon, na makita nila ang mga bagay na ito, kundi po ano ang mensahe po ninyo sa mga oras na ito, Ama. Patuloy po kaming mga hawakan at titingin sa inyong mga banal na salita hanggang sa makamtan namin ang inaasam naming pangako, Panginoong Diyos. Salamat po at patuloy ko pong ibinibigay sa inyo ang kahinaang ito na kayo po ang siyang patuloy na kumilos.
Salamat po at muli po namin ibinabalik sa inyong lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.